Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nabuking na nga itong si Romualdez at ang mga congressman na tumanggap ng 150 million kada isa sa kanila. Dito nga natin mapapakita at makikita na talagang kasabwat nga lahat ng mga congressman na ito. Dito natin mapapansin na hindi na nga sila makakawala dahil mayroon ng mga pruweba at mga ebidensya. Kaya naman talagang matutuluyan ng masisibak itong si Tambaluslos na ito. Dito natin makikita na maraming congressman ang mga dawit dito at talagang hindi nga papakawalan ng mga mambabatas dahil nga sa kanilang kasakiman ay talagang kawawang taong bayan ngayon ay talagang napangalanan at may mga pangalan na nga ang tumanggap ng 150 million na mga congressman na ito at patuloy ang investigasyon at talagang masisibak pa sila sa kanilang mga pwesto. Ito nga ang inaabangan ng maraming kababayan nating mga Pinoy dahil hindi na natin kailangan ang masakim na mga opisyales. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay ninyo ang dapat gawin sa kanila? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Naglilinis at merong ginagawa yung mga benepisyaryo ng tupad na yan. Tupad ay isang pagnanakaw na pinagpaguran ng mga totoong nagtatrabaho. Malaking insulto ito sa mga OFW na halos mategi na sa hirap sa trabaho, makapagpadala lang ng pera pangtupad ninyo. Di ho ba kayo nahihiya dyan? Ha? Para ho dun sa mga benepisyaryo, di ho ba kayo nahihiya? Para dito kay kuya. Ha? Kuya, hindi ho ba kayo nahihiya? Magbanat ho kayo ng buto. Ha? Kung ibigay ho yung mga pera na tanggap nyo na yan dun sa ating mga kababayang senior citizen, PWD, wala ho tayong reklamo. Sa totoo lang, kasi yun ho hindi na makapagtrabaho yun eh. Kung bigyan niya ng gobyerno, okay lang, wala problema. Ibinigay yan para sa edukasyon, walang problema. Infrastruktura, walang problema. Ibinigay dun sa mga kababayan nating bedridden, yung 5,000 na yan, o pambili nyo ng gamot, pambili nyo ng kung ano man ang kailangan nyo sa sakit nyo. Walang problema. Pero ikaw, Brad, malakas ka pa sa kalabaw. Hindi ka na nahiya. Ito siya, hindi ka na nahiya. Tignan mo sarili mo. Yan nakatakip pa si Ogag, tignan nyo na masarap batukan. Hindi ka nahiya sa sarili mo? Ha? Anak ng Veterang Garapata. Yan tignan nyo naman. Yan. Well, meron Iwinawas-iwas pa ho niya yung perang natanggap niya. Sikat ka ngayon, Brad, siyempre, di ba? Sikat ka ngayon. Hindi naman siya pinapasikat kita. Mali naman kasi, Brad. Yung tupad na yan, talagang scam. Ito kanino ibigay yan, nakita nyo, nakapula sila. Yung mga ating na mapupula ang labi, di ba, kinontent din ho natin yon. Yung mga ating kutis porcelana, ang puputi. Tapos, meron silang hawak-hawak na walis. Nagwawalis-walis sila sa daan. Nung pagkatapos ho ng tupad, yung pagwawalis nila, naku, naka-aura ho sila lahat. Yung tipong parang aaten ho sila sa disco. Ganun ho tayo lokohin ng administrasyon na to. Minsan, sinasabi na lang ho natin sa sarili natin, wala ang magagawa natin, walang utak eh. Anong magagawa natin? Hindi naman nila kayang mag-isip eh. Diba? Yun na lang ho eh. Saya ni Kuya, yan winawas-iwas pa talaga, yan. Ilalagay ko to dito, Brad, para talagang mabisa yung mga ginagawa mong kabalbalan na yan. Enjoy mo yan. Nakadantoko ah. Nasa social media yan. Huwag niyong i-upload kung ayaw niyong mag-viral. Ganun lang kasimple yan. Para sa mga iyakin dyan, pinalabas yung mukha ko, kinuha yung... di, huwag niyong ilagay sa social media. Tayo kasi wala ko tayong social media. Sa totoo lang wala ko tayong personal na social media. Siguro sa mga susunod na araw, gagawa ko tayo ng sarili natin PH update. Kasi basta ayaw natin. Tapos, ito yung pinaka-social media natin, PH update. Pero personal, wala ko tayo. Huwag nyo na ako hanapin, hindi nyo ako makikita.
Wala akong personal na ano. Wala ako sa FB, wala ako sa kahit anong social media platform. Hindi nyo ho ako makikita, mga kababayan. Kahit i-search nyo pa, PH Update, wala ho kayong makikita. Merong mga nagkakatuwa, merong mga nagpapanggap, pero hindi ho ako yan. Okay? Ito, dito na ho tayo sa mga magigiting nating mandirigma. Ilagay ko lang, teka lang ha, slice ko lang yung pagmumukha nitong si Kuya Tigas Katawan. Tigas katawan, kapal mukha. Ito, diyan ka lang brad ha, huwag kang aalis dyan. Ginusto mo yan eh. Angas-angas mo pa. Ito, wala ko tayong maraming pag-uusapan dito. Dire-diretso tayo dito sa naging interview nitong si Sir Tio Moreno at itong si Doc. Itong si Doc Richard Mata. Isa ho yan sa mga kinukonsidera nating pangpuno doon sa ating kulang-kulang senatorial lineup. Pag nagkataon gusto din ho kasi natin yang si Doc Richard Mata. Yay! Fine. Okay. Kasama po ako sa na-invite, but I said I got the email a day before the event. And then my lawyer said, mahirap yun, one day lang, then you'll appear. And questionable yung invitation kasi it's like you're an expert resource speaker. Parang we would like to hear from you. Pero bakit puro Duterte ang nakalagay doon? So, ano to, parang invitation, pero at the end, i-contempt ka. So, we need to seek help. So, we're not against them, but we just need to protect ourselves. Well, merong mga nagsabi na kaya daw kayo pinatawag, yung mga sinasabi mga pro-Duterte vloggers, is because para ma-cite daw ng contempt and then hindi makapag-post until mag-May elections. What are your comments on that? Well, maraming nagsasabi ng ganun, but of course, we cannot accuse them of that. Magiging fake news na naman kami, ito na naman yung sasabihin. But marami pong nagsasabi ng, kasi medyo vocal kami, and ngayon nagkaroon nga ng impeachment, it could be that reason. But we don't know, kasi hindi nga kami umattend. But we are willing to attend. Sana lang ilatag yung, I went to Senate time to time as an expert resource speaker on health. Ganun lang sana. Yung expert lang kami just to put our ideas. Huwag yung pagdating doon, may mali ka na. Parang we need to know ano yung mali. Then we could ask alin doon yung post na fake. We have to defend ourselves before sitting in there. And would you consider yourselves as really pro-Duterte supporters? That's what people are tagging me for. But I'm issue-based. What I've written on social media are more on discussions of the political landscape in the Philippines. So it's not really that I'm always promoting the Dutertes. It's not like that. But ganito kasi yan, if they see you posting positive thing about the Duterte family or maybe the vice president, former president, automatically they will label you DDS. And if you see a writer or a blogger maybe posting about Lene Robredo, automatically that person would be tagged as kakamping. So yan yung nangyayari sa social media ngayon. So it's their judgment. Yeah. Okay, so for you, talagang issues-based lang. Yeah. Dr. Richard, based on our research, you are related to Bongo because yung kanyang mom ay pinsa ang buo First mo. cousin. Yeah. Is that the reason why you're pro-Duterte or are you even pro-Duterte? Yeah, that's just a small issue on that. Even kahit hindi ko relative si Senator Bongo. I mean, I'm from Davao. I'm 53 years old. I mean, I saw how Davao changed. Yung kapitbahay namin, sinusunog ang bahay dahil arson. Maraming pinapatay before. Basta hindi lang nag-agree. That's why they said na parang battleground on Davao City. Doon ako nakatira before. And then my cousin was raped and killed. Oh my goodness. Yeah. Oh. When I was in high school. So, that was a burden for the family. Takot kami sa Davao City. Kaya lang hindi kami makakalis dahil simpleng tao lang kami. And then Duterte came. The style of Duterte, with his voice alone, tinatakot niya ang mga kriminal. Ang kriminal kasi dapat takutin eh. Sabi ni Duterte, kung hindi ko sasabihin, papatayin ko kayo, hindi nila naintindihan na ididimanda ko kayo based on the revised penal code. Hindi naintindihan ng mga kriminal yon. Pero pag sinabi niya, pag hindi kayo umalis, papatayin kayo, it's just Intimidation. intimidate them. Kaya lang, talang nilabel tuloy siyang gano'n, but it worked. Nawala yung mga kriminal. And our kids, our mga bata, yung anak ko, mga babae, we're safer now.
So that's the I'm reason solid. why you support Solid. for Duterte. And merong dalawang kongresista. Yun no, kasi pagka na-experience ho nila yung serbisyo ng Duterte, kagaya sa atin, nakita ho natin kung paano nag-transform ang ating komunidad, ha? Talagang nakita ho natin na yung mga durugista noon naghuhugas na ng plato, naglalaban na, ang babait na nila. Pero ngayon balik trip na naman ho itong mga non-trip na naman ang mga Na ganyan. naglabas ng kanilang views at nagpahiwatig noong weekend ng kanilang tunay na dahilan kung bakit sila pumirma sa impeachment complaint against Vice President Sara. Let's watch this clip. Hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Ayan. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag bumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Diba? Kasi yung pondo nila dito, baka makuha na. So, ni-vote yes lang gyapon ta kay lisod man guni atong sitwasyon, Sir Jun, kay ako isip congressman sa District 1. Pang ako yung gipanumpaan nga serbisyuhan ang katawhan sa District 1. Daw bi, kung mo-vote no ko ato, mahimo na ko anag opposition, Sir Jun. Kung mahimo tag opposition kay balor ra ba taon sa mahitabo ana. Kaning mga Wala tao na. Oh. Itong mga taong nasa 100 kada araw. nga kapin gatos kada adlaw mo bisita sa akong opisina kay mga itabang unsa na lay akong ikatubang sa ilaha, Sir Jun, nga mahubasan naman na di naman ko makapangayo og additional Yun, ang nasa utak lang ho nila, budget. Paano nga naman siya magbibigay? Kailangan namang ilabas niya galing sa sarili niyang bulsa. Dapat ho, yung mga ipamimigay nila, galing din kay Tambaluslos. Galing naman ho yun doon sa mga tax ng ating mga kababayan na pinamimigay nila ng ganun-ganun na lamang. Naging ayuda ho kasi tayo naging ayuda nation. No, pagka, puta ay, ayuda nga budget pangtabang sa ila. Ogi ako nangatubang diya sa mga tao. Maglisod ko ana, Sir Jun, wala ko ikahatag sa ila kung mo-vote no ko. So mga nakita natin sa clips, sa sources nyo ba may katotohanan na may mga pondong nababawasan or tinatanggal pagka hindi ka sumang-ayon dun sa, in this case, sa impeachment? Yes, go ahead, Dr. Richard. Well, yun po ang naririnig natin, but of course we cannot directly accuse, but yun yung parang feels ng majority. And for me, it's wrong kasi parang ang doktor, kunyari ako, hindi ko, yung tulong ko, kahit sino ka, patas yun. Ngayon, ang tulong ng gobyerno, ang naririnig natin, yung pondo doon lang sa nagbo-vote na pabor sa kanila. So wag sanang gamitin parang weapon yung pondo kasi para sa tao yun eh. So for me, it's unfair if it's that really true. Yeah, my take on that, Attorney Karen, is the impeachment itself is constitutionally infirm, and at the same time, it's violative to illegitimate democratic process. Because the congressmen, their role when it comes to impeachment, there is only one, and that is to determine whether or not the impeachment rap is sufficient in form and substance. Now, if the main reason as to why they voted yes or they signed the impeachment rap against VP Sara is all about the budget, then that is not aligned with the Constitution. So I would say the impeachment itself is really a constitutionally infirm. And sa mga naririnig nyo, nung sinabi nyo meron kapalit yung pag-vote to impeach, magkano yung inaalok? Magkano ba yung pinag-uusapan natin dito? Based on what we've heard, I'd like to make a disclaimer. This is only allegedly. Yes, and I know you keep saying, I don't report news. This is commentary. So we're also curious. That's why I don't wanna have it used against the program or us, Yes, the two of I us agree. here. But yeah, based on what we've heard, 150 million per 150 million. signature of the congressman.
And Ang ganda ho ng pagkalatag ng ano nila, ng kwentuhan nila. Pinalabas muna yung mga congressman na nagsasalita na pagka hindi ka may pumirma dyan sa impeachment na yan, naku, wala tayo dyan. Wala na tayong ayuda. Yung mga programa, maititigil yan. Yun na yun ho talaga ang mangyayari. Kaya yan si Congressman Pulong, ano ho siya, sinasabi niya, opisina ko, walang pera to. Wala akong ayuda may pamimigay sa inyo. No, walang programa ang unang distrito ng Davao kasi tinanggal ho kasi hindi ho siya kaisa sa mga kabalbalan ni Tamba. would you know the composition of this 150 million? Is this cash or in programa ba to? Ano tong 150 million? Actually, it's AKAP and AIX, and more the other chunk of that Ayuda. is for the infrastructure development of the district. So, naka-divide yan lahat, tatlo. And yeah, Do you know yung pagka-divide? How much? I'm not sure with the figure now, but I've written about it. I just can't recall the exact number, Attorney Karen. I'll provide it to you later. Dr. Richard, do you have any idea? Because based on some of the sources, they say it's 25 million in AKAP, so yung ayuda that you can give, and then 25 million in AIX, and 100 million hard projects I of read their that. choice. I read that as well. So, ako po ay nababasa ko lang din. So, I don't have, a hard copy or direct information, pero it's all over the web. Okay. And meron ding usap-usapan na mapapalitan naman ang leadership in the House. Narinig nyo rin ba ito? Yes po. So bakit naman papalitan si House Speaker Martin Romualdez? I think that's already part of the political strategy because right now, if we will analyze the current political landscape, we see that there is a union of Martin Romualdez, Lisa Marcos Araneta, and Bongbong Marcos with the Yellows or the Liberal Party. So they are doing the add and subtract strategy, and the other political group is doing the alliance thing. So maybe there's a bigger plan on that aspect. That's why they want to remove, not technically remove or replace Romualdez, because maybe they are so sure now that VP Sara gets impeached. So yan ang analysis mo. Yeah, that's my own analysis. And Dr. Richard, what's your take on that? Sino kaya yung mga maaring pumalit kay Speaker Martin kung totoo nga na mapapalitan siya? Well, in my opinion, kung papalitan siya, because siguro siya ang naging vice president. If Sara will be impeached. Not necessarily to take him down, but to have him higher. Because that's what I can foresee, that siya talaga ang standard bearer for 2028. Nagkakabistuhan na, kumbaga yung larawan talagang lumilinaw na dito saan pagkakataon na to. Aalis si Tamba para tsaka na rin iwas init sa social media, di ba? Kung sino man kasi yung magiging speaker diyan, yun ang pagtutuunan natin ng pansin eh. Kumbaga, pero behind the scene ang nagtatrabaho lahat itong si Tambaluslos. Nasabi lang na ikaw yung kumbaga puppet speaker ka kung tawagin, no? Pero ang tumitimon talaga, ito pa rin si Martin Tambaluslos. Tapos, siyempre, hindi na siya masyado nakikita-kita. No? Pero siya pa rin naggumagawa ng mga kabalbalan dyan sa House of Representatives. Baka lang ho natin mga kababayan. Pero ibang usapan yun pagka ang ilinagay dyan sa natural. Wala naman hindi naman ipapalit kay Tambaluslos yung mga kaalyado ni VP Sara. No? Baka biglang i-recall ang impeachment. Possible ho kaya yun na yung 28th Congress kansilahin o bawiin. Na-send na, no? Sa na yan, sa Senado na yun. Kumbaga tingnan na lang ho natin. Isa kanila naman yung prosecution team yung mga prosecutor sa kanila. O kung ang papalit itong si Madam Gloria, nako, may kalalagyan itong mga itong impeachment na to pagka si Madam Gloria ang naging kapalit nitong si Tamba. And just my opinion na mababat lang talaga siya sa ratings. So, possibly, kaya kailangan ma-impeach si Sara at malagyan ng cannot run for office anymore. Then, pero the problem there is, mahina pa rin siya Parang, if I could suggest them, they need a more popular candidate for 2028 and just
do away with all this political stuff na kailan pang i-impeach si VP Sara. Do you think it's backfiring na may impeachment pa? Yeah, it's hindi maganda sa tenga ng 32 million people because we voted the Vice President as a reserve president. And God forbids may mangyari sa President natin, sino yung uupo doon na taong hindi namin binoto? That's unfair. So kaya nasasaktan ang mga tao. Dahil binoto ng tao yan, huwag niyong galawin yan. What about you, Tio? Oh yeah, so as mentioned earlier, I said that it's more on like the political strategy because yeah, if it happens that VP Sara gets impeached, based on the Constitution, the President has the power to nominate someone and the Congress would convene for that person to be the next Vice President. So I think Martin Romualdez has the number now in the Congress. We see it based on the signatures of the impeachment rap. So that's only my analysis. And sino naiisip nyo or naririnig ninyo na maaaring pumalit? We've been hearing some names as to potentially become speaker. I hope this will not be taken against me, but I heard the name of Toby. Toby Tiangco? Tiangco, yeah. Bigyan ko. So, yeah, that's what I heard. I don't know anything about it now. Kayo, Dr. Richard, may narinig ba kayo? Wala What naman about former President GMA? Did you hear her as a potential speaker? Okay, and sa tingin niyo po ba nahati sa ngayon yung allegiance ng military and PNP dahil dito sa mga nangyayari with the impeachment of Vice President Sara? Well, based on the mga retired generals in PMA, meron po silang press con noong December at naglabas po sila ng mga saloobin. So I do believe medyo hati, no? So and that's what they have to think about and respect dahil mahal po tayo din ng mga sundalo. And hindi po bulag sila, no? Lalo na kung talagang prove itong ginagamit ang mga pondo para lang mapilit ang mga congressman bumoto. And I do believe for the soldiers that's an offense. Dapat i-prove nila na talagang kusang pumirma, walang benefits involved. Then I do believe that would be through impeachment process. Pero kung merong ibibigay, hindi valid yun. Nagulat pa ba kayo kung nung narinig ninyo itong chismis na merong kapalit na bayad yung para pumirma doon sa impeachment? Because if we remember the impeachment of Chief Justice Corona, Yeah. later after the conclusion of the trial wherein he was convicted during the impeachment trial, I think it was a year after where we had some senators giving a privileged speech saying that they were paid in order to vote to convict. So nagulat pa ba kayo na merong palitan ng pera dito? Personally, ako hindi na. As an ordinary citizen who have read the impeachment, the first two impeachment raps against VP Sara, naintindihan ko na these are all baseless allegations, accusations, not even proven yet. But then they made it as the basis for the impeachment. So I think, sabi ko, if our congressmen would really do their job and look at or determine whether it's sufficient in form and substance, sabi ko, basically, hindi madidismiss automatically ang impeachment. But then, it happened now. There are 215 plus 25, right? So yeah, hindi ako nagulat. Okay, and do you think or may naririnig ba kayo na magkakaroon ng special session ang Senate in order to conduct the impeachment trial, considering they've already adjourned? So far, based on the news, parang hindi pa raw nila kayang gawin yon. And I think they would stick to the plan na June pa rin ang pag-resume nila. As sa akin naman, Attorney Karen, is it depends on the results of the midterm elections because if we have Duterte allies, PDP, right? So if by chance most of them would win, I don't think that they would act upon it, right? So yeah, it depends on the results of the election.
And right now, with the current composition of Senate, do you think that they have the numbers in Senate to impeach? And again, analysis. Kasi lahat naman ito parang kanina pa tayo. We're giving that disclaimer. Yes. This is your own analysis, right, okay. as vloggers. Yeah. I actually have written about it na. The way I see it, Attorney Karen, is this. There are many re-electionists in the Senate now. We only have 2 allies so far, vocal allies, like we have Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa. What about Robin Padilla? He's not a re-electionist. I'm talking about the re-electionist.